Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Puria, ang author, promoter ng The Bible Lights Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kalima na galiban na Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo ngayong Semana Santa. Umasa ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Yan. So, ngayon ay Lenten season at Holy Week na this coming sa susunod na linggo. So, this coming Sunday, Palm Sunday na yon. So, Holy Week na sa susunod na linggo. So, yan, aside from this week na darating, yung susunod pa. So, yan. Ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa pagninilay natin ngayong Lenten season. So, ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa mga gawa, Kabanata 17, talatang 30 hanggang 31, ito po ang mensahe. Mahabang panahon na di pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng tao, ngunit ngayon inuutos niya sa tao sa lahat ng dako ng magsisitalikdan ng kanilang masamang pamumuhay, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng tao ng buhay niyang muli, ang tao niyon. Ipagpatuloy po natin sa 1 Tesalonica Kabanata 5, talatang 9, ito po ang mensahe. Tinawag niya ng Diyos hindi upang marusahan, kundi upang iligtas po ang magitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Kolosas Kabanata 3, talatang 5 hanggang 6, ito po ang mensahe. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pinang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalin ng simbiyon ng damdamin, masamang nasa, ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa bagay nito, ang Diyos ay nagpupuo sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Patuloy po natin sa mga taga-Galatia Kabanata 5, talatang 16, ito po ang mensahe. Ito ang sinasabi ko sa inyong Espiritu ang inyong patnubay sa inyong buhay, at huwag ninyong sundin ang kita ng laman. Patuloy po natin sa mga taga-Galatia Kabanata 6, talatang 2, ito po ang mensahe. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin, sa ganitong paraan matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Patuloy po natin kay Apostol San Juan Kabanata 3, talatang 36, ito po ang mensahe. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang di pumalima sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Pagpatuloy po natin sa mga gawa, Kabanata 12, talatang 21 hanggang 23, ito po ang mensahe. Pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari, lumuklok sa trono at nagtalumpati, at sumigaw ang bayan. Isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao. Noon din sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon, sapagkat inangkin niya ang karangalang inuukol sa Diyos. Siya'y inuod hanggang sa mamatay. Muli, ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Pasalamatan po natin ng ating banal na Panginoon Diyos, banal po sa Kristo, banal na Espiritu Santo. Ganyan po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at ganyan po ang banal na Santa Maria. Maraming salamat po. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dito sa tema na magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kristo Jesus, kayong Semana Santa. Umasa ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo Jesus. Yan. Ayun ay nais pong ibabati sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na ito ay kautusan na tayo ay pagsisihan natin na taligdan ng ating mga kasalanan. So nais ng banal na Panginoon Diyos na tayo ay magbalik loob sa Kanya at inuutos niyang pagsisihan natin ang ating mga kasalanan sapagkat nagtakda siya ng paghukom. So ngayon ay sa pamamagitan ng Panginoon Kristo tayo ay binigyan niya ng kapatawaran. Isinugo niya, pinaiilalim tayo sa Kanya
para tayo ay mapatawad sa kanyang pagkakasala. So yan ay ginugunita natin taon tuwing Semana Santa. So ngayon, Lenten season, so darating na Semana Santa. So yun, patuloy natin ginugunita ang sakripisyo ito ng Panginoon Kristo at ng Panginoon Diyos. Kaya tayo ay magabayan ng mabuting balita sa inihayag ng Panginoon Kristo na tayo ay magsisi, taligdan natin ang ating mga pagkakasala at mamuhay tayo ng maka-spiritual o pamumuhay spiritual na tinuro sa atin ng Panginoon Kristo. Taligdan natin yung mga dati nating pamumuhay na kita ang makalaman na tayo ay yung sumasama sa Diyos-Diyosan, iba't ibang mga makalamang kita, mga nasa, mga pag-iimbot, mga paggawa na hindi mabuti, kasamaan, etc. na hindi ayon sa kalooban ng ating banal. Ipaglitan natin yan, mamuhay tayong maki-spiritual sa gabay ng banal na Panginoon Kristo. At alalahin natin niya palagi at manampalataya tayo sa Panginoon Kristo sa kanyang inihayag na ito na nais ng banal na Panginoon Diyos. So maniwala tayo sa Panginoon Kristo na siya ay sinugo para magpatawad, para sa pamamagitan niya ay bigyan tayo ng kaligtasan, sa pamamagitan niya ay tayo ay binigyan ng pagkakataon na makisa sa karya ng banal na Panginoon Diyos, at yung kanyang inihayag ay siyang ating patnubay para tayo ay maligtas, para tayo ay kasihan ng Panginoon Diyos. So kaya pamumuhay spiritual ang dapat natin gawin, pamumuhay banal. So makalangit ang pamumuhay gagawin natin dito. So may gabay, paano ba tayo mamumuhay makalangit? So iwasan natin yung pita ng laman, tayo ay may mananampalataya sa Panginoon Diyos, tayo ay ganito mamumuhay, may pagmamahal sa kapwa, para maiwasan natin yung gawang mga mali. Lalo na pag sunod sa pamahalaan, parte rin ng gabay ng ating banal na Panginoon Kristo na tayo ay sumunod sa pamahalaan. So yan, kaya tayo ay iwasan natin yung paggawa ng mali, mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay mga spiritual. Sa pamamagitan ng pamumuhay mga spiritual, hindi tayo gagawa ng masama. Pagkat yung pamumuhay mga spiritual, ito ay may pagmamahal, pagmamalasakit sa kapwa. Yun yung core na pamumuhay maka-spiritual sa ilalim ng paghahari ng Panginoon Kristo in faith to God. So tayo ay pinagbubuklod ng Panginoon Diyos sa pagbubuklod sa atin ng Panginoon Kristo para pananampalataya natin kay Panginoon Diyos. So sa ilalim ng paghahari ng Panginoon Kristo, mangangalagaan niya tayo, ginagabayan niya tayo hanggang pagdating ng takdang panghukom. So kaya mananampalataya tayo kay Panginoon Kristo para tayo ay pangalagaan niya ng lubos mula dito sa simbahan, sa pamumuhay natin, para tayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual. So yan, ang gabay sa atin. So kaya tayo ay pagsisihan natin, talignan natin yung ating mga kasalanan at mamuhay tayo sa mabuting balita sa pananampalataya natin yung Panginoon sa Kristo, sa pananampalataya natin kay Panginoon. Yan. Kaya kung tayo mananampalataya sa Panginoon sa Kristo, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan ng Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo. Bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Yan. Kung mananampalataya tayo kay Panginoon sa Kristo, mula dito sa kanyang pagsakripisyo, mula sa crucifixion, o na siya ay sa paggabay niya sa atin na tayo ay mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos, pagsisihan natin ng kasalanan, ay nagsakripisyo sa krus sapagkat siya ay pinatay sa paggabay sa atin kung paano tayo mamuhay ng mabuti. Yan. Tayo ay samahan sa ating pamumuhay na ito. Kung paano tayo binaban ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Kaya tayo ay iwasan natin yung paggawa ng masama sapagkat lalong-lalo na kung yan ay dagli ang mayroong pagpaparusa kagaya ng ginawa ni Herodes. So, mayroong dagli ang pagpaparusa na kapag inangin mo yung karangalan ng Panginoon Diyos, parusahan ka na parang si Herodes. Yung mga ganon na maaaring iparusa sa atin kahit hindi ba naguhukom, parusahan ka ng Panginoon Diyos na ganon dahil nga sa mabigat na pagkakasala na iyong magagawa. Bagamat binibigyan tayo ng pagkakataon na makapagsisi, taligdan natin ating pagkakasala at tayo ay bigyan ng mahabang buhay at makisa tayo sa takdang panahon sa paghukom na gagawin ng ating banal na Panginoon Diyos, na
tayo bigyan ng buhay na walang hanggan, or halimbawa sa panganong ito tayo ay hindi mamatay, or tayo ay bubuhay kung tayo man ay halimbawa nang dumating halimbawa ngayon darating ang Panginoon sa Kristo, kung tayo ay maliligtas hindi tayo mamatay, yung sinabing rapture maliligtas tayo. Yung mga dati nang namatay, ba yung mga lula't lola natin ng mga namatay na, ay kung sila ay maliligtas bubuhay muli yun kasama natin na hindi mamamatay, so tayo ay pasalubungin sa lapahab ng Panginoon sa Kristo. Yun yung tinatawag na rapture. So ngayon ay hindi tayo yung mga piniligtas na yon hindi makakararanas noong judgment day, yung paghahari ng demonyo sa kapagbunaw sa mundo na 1/3 at pag-devastate ng Panginoon sa Kristo sa mundo at pag-annihilate doon sa mga 666 yung kampo niya at mga naniwala sa kanya. Jadi i-annihilate yun ng akbo ng Panginoon sa Kristo pagdating ng panahon. Sa pagsumpo niya doon sa mga demonyo, susumpuin din niya yung mga nananampalataya sa demonyo at mga taong masasama. So yun ang mangyayari pagdating ng takdang panahon. Kaya tayo ay taligdan natin at pagsisihan natin ng mga pagkakasala para tayo ay ligtas sa kapahamakan sa pang-araw-araw na pamumuhay hanggang doon sa tinakdang paghukom kung may tinakda. So yun, Diyos na mismo yung paparusa sa iyo sa buhay, di ba? Yung ang gagawin yung devastation. Pero kung halimbawa ikaw ay hindi ngayon darating, so yung kapahamakan mo kapag ikaw ay gumawa ng grabing kasama kagaya ni Herodes, pwede mangyari sa iyo yun. Naglilian kang pupuksain ng anghel ng Diyos, or else ay kung labag sa batas yan, yung government binigyan ng authority, yun ang paparusa sa iyo, itutuwid ka or maaaring ikaw ay mapahamak kapag ka lumabang ka sa kanila, diba? So yun kaya tayo ay para maiwasan natin yung kaparusahan ng gobyerno, kaparusahan ng Diyos or iba't ibang kapahamakan, taligdan natin ang pagkakasala at mamuhay tayo ay sa mabuting balita para tayo ay ligtas sa anumang uri ng kasamaan. Kasi kung tayo magmamahalan sa isa't isa, walang gagawa ng masama. So yung mga disgrasya na lang tayo alalayan ng Panginoon Diyos para tayo ay hindi mapahamak sa ganung mga bagay. So ngayon kung tayo na mumuhay ay sa mabuting balita, kaakibat natin yung kapangyarihan ng Panginoon sa Kristo na kung tayo gumagawa ng mabuti, hindi i-adya na tayo sa masasama. Bagamat pinagbibigyan niya yung iba, so i-adya na tayo doon, or else yung iba ay susumpuin ng government kung masama sila, or else yung Panginoon sa Kristo o yung Panginoon Diyos ay gagawa ng pamamaraan syempre para protektahan ka doon sa masasama, or else hapoksain din sila ng Panginoon Diyos kahit hindi pa yung panghuhukom. Hindi pa naman gano'n ang gagawin niya sa mga taong mga masasama kagaya ni na Herodes na mga na hindi pa paghukom ay nagpinarusahan siya ng Panginoon Diyos. Yan, mga ganung mga bagay. So na kapag ikaw gumagawa ng ganung klase ng kasama, mabibigat, di ba? So yun. Kaya iwasan natin ang pagkakamali. Tayo ay manampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon. Bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kung binibigyan tayo ng buhay na walang hanggan, syempre bibigyan tayo mahamang buhay. Protektahan niya tayo. Tayo yung mga manampalataya, makapag-worship sa Kanya. Panginoon Diyos, syempre palulubong Panginoon Diyos, matutuwa siya, no? Pero tayo hindi ba sa pababayaan? Hindi tayo ba sa mapapahamak sa masasama? So kung tayo man ay masakripisyo ang buhay, kagaya ng Panginoon sa Kristo, malaki ang katumbas na pag-ilikas ng sangkatauhan. So ganoon tayo maaaring masakripisyo ang buhay kung sakasakaling tayo man ay napinsala ng masama. But hindi tayo basta mapinsala sa paggawa ng tawag ng mabuting balita at paggabay ng kapangyarihan ng Panginoon sa Kristo. So, kaya tayo ay hindi pababayaan ng Panginoon Diyos. Kaya sana ay hindi lamang tuwing Semana Santa tayo nakapagsisisi at nakapagsisisi at nakapagtutuwid ng ating mga sarili, kundi for the whole day ay dapat ay palaging akibat natin ng Panginoon sa Kristo na iiwasan natin ang paggawa ng masama. Kung tayo man ay nagkamali, at the end of the day, pagsisisihan natin yan at pilitin natin na
magbago. Pilitin natin na maiwasan yung masasama na patuloy natin ginagawa. Para hindi tayo itubid ng mabigat ng Panginoon Diyos. Mas maganda kung itutubid pa tayo, di ba? Or else mabuksa. Halimbawa, kung labag sa batas, so yung gobyerno magtutubid sa iyo, ikukulik ka nila doon sa kulungan. Or else, kung papayagan Diyos na ikaw ay may kulong nila, dahil labag sa batas yan, so ikaw ay madadala sa kulungan para ikaw ay makulong. Or else, bibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na makapagbago sa laya, na hindi ka makulong. At ang gobyerno din yan ay magbibigay siya ng pagkakataon para ikaw ay hindi kulong. Ikaw ay malaya mga pamumuhay para mapagsisihan yung mga pagkakasala mo sa iyo. Kaya ng GCPA o ibang pagkapatawan na makakamit mo sa pag-ibigay ng gobyerno. Yun, di ba? So ngayon, kaya iwasan natin yung paggawa ng masama. Or else, hindi doon sa, or else ay ang tutuwid ka ng Diyos sa ibang bagay. Or else mapahamak ka. Ikaw ay, kung mabigat ang pagkakasala mo, maaaring ikaw ay alam mo, umabot sa kamatayan. Lalo nga, sabi nga ng Panginoon Diyos, kapag ang pagkakasala, kapag lumalalim na lululot ang kamatayan, yan, maaaring mapinsala ka ng gobyerno kung malabag sa batas yan. Kung hindi naman malabag sa batas, maaaring kapwa-tao mo. Diba? Kung patuloy kang gumagawa. So, mahirap yun. Kasi nga yung ba, nag-aaway-away, etc. Dahil nga doon sa masamang mga so, yan. So, nagbubumerang yung kasama. So, kaya iwasan natin yung paggawa ng mga kasamaan para tayo ay hindi parusahan ng ating banal na Panginoon. Tayo ay manatili sa proteksyon at pagpapala ng Panginoon. So, tayo lang yung pagpapalain, tayo poprotekta ng Panginoon Diyos kung tayo susunod sa mabuting balita at mananampalataya sa Kanya. So, yun. At yun. At sana ay patuloy na naman kayong nagabayan ng ating patuloy naman kayo nagabayan ng mabuting balita. Kung nabuklod mo naman kayo ng ating Panginoon sa Kristo mula sa mabuting balita na kanyang inihayag sa ating paglilingkod at pagpapalaganap dito. Sana ay nabuklod kayo at napanatili sa inyong pananampalataya. Kaya mula sa ang sangkatauhan mula sa simbahang Katoliko at lahat ng mga Kristiyano, sana ay patuloy kayo mapaiting ng Panginoon sa Kristo ang inyong pananampalataya at patuloy kayong mabuklod ng iba't ibang mga denomination. Yan, ibang mga reliyon ay magkaisa doon sa integrity unity. So sana tayo patuloy mabuklod na paiting ng Panginoon sa Kristo ang ating pananampalataya at magkaroon tayo ng kaligtasan mula dito sa mabuting balita na ating pinapalaganap. Yan, at sana ay patuloy na tayo ay maliwanagan ng ating banal na maliwanagan tayo ng ating banal na Santa Maria at kayo ay talimain ang mabuting balita. Yan, mula sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at hindi lamang sa oras na ito, kundi sa panahon ito tayo ay pagkalooban ng ating banal na tayo gabayan ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria at iba't ibang paggabay ng milagro ng Panginoon Diyos. At maliban dyan ay tayo ay patuloy na magkaisa sa interfaith unity, unawain natin yung ating mga relihiyon. At sa gayon unawain natin yung ating mga relihiyon at sa gayon ay tayo ay maiwasan natin ng sigalutan, awayan hanggang sa tayo ay magkaroon ng tayo ay magunawaan at makagabay tayo ng kapayapaan, pagkakaisa, lalo-lalo doon sa mga pamahalaan. At doon sa mga sa CBCP Vatican Church, patuloy kayo na magabayan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, at kayo ay patuloy niyo pagbuklurin ang sangkatuan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo sa mabuting balita. At sa ating mabuting kakayanan, sana ay patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan at milagro ng ating banal na Panginoon Diyos at tayo ay patuloy na makapagpalaganap ng mabuting balita at lalong-lalo na sa paggabay sa mga kapamahalaan, sa lahat at gabay sa kapamahalaan. At kayo
kayo ay ating mahikayat sa pananampalataya sa Panginoon mula Panginoon sa Kristo at tanimayan ng mabuting balita. At doon sa mga kapamalaan, kayo ay maliwanagan ni Banal na Santa Maria at mamahala kayo ng mabuti matuwid, tugunin yung karapatang magtao, patas na hustisya. At sa gayon ay makikinabang ang inyong mamamayan at makikinabang ang inyong mamamayan at sila makapamumuhay sa mabuting balita at mamumuhay sila ng papayapa maulad ayon sa karapatan at kanilang may sa praktika ang pananampalataya nila at ayon sa mabuting balita at magkaroon sila ng kaligtasang spiritual. So yun. Muli ay sana ay at patuloy tayong pagpalain, protektahan ng ating banal na Panginoon Diyos. Sama-sama tayong mamumuhay ayon sa mabuting balita. At patuloy tayong magpasalamat at magpapalita sa ating banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoon Jesucristo. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.